Good morning mga lods. Ayan, magkakape tayo. Ito yung baso natin mga lods. Alam niyo mga lods, itong baso na to, ito yung baso ng ano mga lods, ng noodles, di ba? Sa cup noodles ito mga lods. Hindi ko tinapon mga lods dahil siyempre ang purpose ko dito mga lods ay ganito nga. Ito yung gagawin nating baso mga lods para tayo makapagkape. So ang laki ng pakinabang mga lods, no? Hindi lang siya noodles, napapakinabangan pa rin natin mga lods para hindi natin na kain na natin siya mga lods, yung kanyang laman, ang kanyang baso ang ay napapakinabangan pa natin. Gagawin natin siyang kapihan mga lods. So ito, di ba? Di ba? Oh, di ba? Kahit wala tayong baso mga lods, mayroon tayong pagkakapihan. Di ba? Yun yung ano mga lods yun yung kailangan maging ano ka mga lods. Ito hindi mo kailangan itapon mga lods dahil napapakinabangan pa itong mga ganitong klase na gamit mga lods, di ba? Kaya kung wala ka mang baso, pwede natin gamitin ito. So ito yung kapihan natin mga lods. Kape tayo. So good morning sa ating lahat mga lods. Ayan. Tara, timplahan na natin. Huwag ka lang maging masilan mga lods. Diba? Huwag ka lang maging masilan kasi malinis naman itong mga lods. Malinis ito. Hinugasan na natin ito. At hindi naman siya galing sa kung saan. Ito naman ay noodles. Pinag-ano natin ng noodles mga lods kaya malinis siya. So yun, pagka hindi ka lang masilan sa gamit mga lods, okay lang naman. Huwag lang yung talagang ano, diba? Lahat pwedeng gamitin mga lods. Sa panahon ngayon, hindi na pwedeng pasilan-silan tayo dahil marami nang nangyayari sa ating buhay. Sa mundong ito, mga lods, marami na nangyayari. Parang mayroon parang ganito mga lods, ito ay real talk lang mga lods, no? Real talk lang ang pag-uusapan natin sa ngayon. So ito mga lods, no? Tayo naman, lahat naman tayo mga lods, dumana sa ganito. Yung mga aplikante, lalo ngayon mga lods, bagong aplikante. No? Real talk lang ito mga lods, napag-usapan na natin ito. Yung tungkol sa mga aplikante mga lods, diba? Kunwari, ikaw ay mag-a-apply. Diba mga lods, pag nag-a-apply ka, napakaraming requirements na hinahanap sa iyo. Diba mga lods? Real talk ito mga lods, sa ating mga nag-apply, lalong-lalo na ngayon mga lods, bagong mga aplikante. Mga bagong nag-graduate, siyempre nag-a-apply yan. O hindi man graduate mga lods, basta naghahanap ng trabaho, siyempre mag-a-apply. Di ba mga lods, ang dami requirements hinahanap, di ba? Naalala niyo yung mga lods, sa lahat naman tayo yung mga nag-a-apply mga lods. Maliban na lang, except na lang doon sa may mga negosyo, na sarili nilang negosyo, hindi na sila nag-a-apply mga lods. May sarili silang negosyo. Tayo mga maliliit mga lods, tayo mga mahirap, lahat danas natin yan. Ito ay real talk lang mga lods, no, sa ating lahat. Haluin ko muna mga lods bago tayo patuloy, no, yung ating kape. Ito lang gagamitin natin mga lods. Ito lang gagamitin natin bilang kutsara, di ba? Real talk ito mga etong kutsara natin mga lods sa paghahalo, pero hindi naman natin gagamitin sa pagkanto mga lods, panghalo lang para mahalo natin kasi sobrang init mga lods, diba? Yan, panghalo sa ating kape. Yan, siyempre bago tayo magsimula mga lods, siyempre commercial muna tayo. At ito, haluin natin yung kape natin para habang kukwentuhan tayo mga lods, na magandang kwentuhan, magkakape tayo. At siyempre meron din tayong almusal mga lods. Meron tayong itlog na nilaga. So yun ang ating almusal mga lods, no? Tara. Ito na may itlog natin mga lods na nilaga. Ito yung almusal natin. Ayan. Kasi nandito pa tayo sa work mga lods, hindi pa tayo pinapalitan, siyempre almusal muna tayo. Ayan. Ayan, may mga lods, wait na rin naman tayo. Susubo lang tayo mga lods. Siyempre, bago tayo magkwentuhan mga lods,
kailangan may laman siya natin. Higop muna tayo ng kape. Ayan. Masarap magkwentuhan mga lods pagka naghihigop tayo ng kape mga lods sa umaga. Para mainitan sigmura natin. Wow! Sarap talaga ng kape mga lods. Grabe. Ayan, okay na ito yung itlog natin. Nabalatan na natin mga lods, no? At ito na yung kape natin. Pero nakaprepare na yung almusal natin. Yung real talk natin mga lods is ganito. Tayo siyempre diba nag-a-apply. Lalo na yung mga bagong aplikante ngayon mga lods, diba? Ng mga nag-a-apply. Relate ba kayo dito mga lods na tayo mga aplikante na pangarami requirements na hinahanap sa atin? Simula barangay, munisipyo, sa mga IDs natin, napakaraming IDs ang hinahanap. Pag-ibig, PhilHealth, is, TIN number, lahat ng ID mga lods, halos na-produce na natin. Pero, tingnan mo yung PhilHealth natin mga lods. Nagbabayad tayo ng PhilHealth, pero sino lang nakikinabang? Diba mga lods? Yung pag-ibig natin, nagbabayad ng pag-ibig, pero may mga ilan-ilan lang nakikinabang. Diba mga lods? Hindi, ito real talk mga lods ha? Para sa ating kaalaman. Is natin mga lods. Nagbabayad tayo ng is. Pero mabalitaan natin, minsan nawawala yung pundo ng is. PhilHealth, is. Pag-ibig, nawawala. Dahil sa mga politiko, mga lods na nakaupo sa ngayon. Ayan mga lods, no? Ilan-ilan lang yung mga lods sa pera natin ng mga lods na kinukulimbat ng mga ating mga politiko na hinalal natin. So, tayo ang apektado mga lods, di ba? Apektado tayo lahat. Nag-umpisa pa lang tayo mga lods. Nag-umpisa pa lang tayo, napakarami na requirements sa inihingi sa atin ng mga ating ina-applyan. So, kumikita na doon mga lods yung gobyerno natin. Di ba? Naalala niyo mga lods, di ba? Ang dami requirements, mga IDs, napakaraming IDs na hiningi sa atin. So, kumikita na sila doon. Hindi pa tayo katrabaho mga lods, wala pa tayong kita, pero sila kumikita na sa atin. Di ba mga lods? Ito yung real talk mga lods, sabihin nyo sa akin kung hindi ito o hindi matotoo siya sabi ko. Tapos mga lods, no? Pag nag-apply tayo, ganyan karami requirements na hinahanap sa atin. Pati drug test hinahanap sa atin. Lahat mga lods hinahanap sa atin. Neuro hinahanap sa atin. Medical hinahanap sa atin. Tapos pagdating na ikaw mag-apply ka mga lods, hindi ka tatanggapin. Lalo pagka may nakitaan sila sa iyo na hindi mga lods, hindi ka pa sigurado mga lods sa pag-apply mo kung tatanggapin ka o hindi. Depende na lang yan mga lods kung ikaw ay malakas o ikaw ay nakitaan nga ng mga lods, depende na lang yun. Di ba mga lods, no? Napakahirap para sa atin ang mag-apply o maghanap ng trabaho ng marangal. Di ba? Parehas yun mga lods, patas yun na naghahanap tayo ng trabaho. Pero mga lods, no? Yung mga illegalista natin na mga gumagawa ng mga illegal, napakadali lang maghanap ng trabaho. Mga lods, madali sila makakita ng trabaho. Kasi nga illegal, di ba? Yun din naman ang tanong ko mga lods eh. Ito yung real talk lang, di ba? Dapat, kung ano ginagawa nila sa atin, sa ating mga Pilipino, sa pag-a-apply, sa paghanap ng trabaho, dapat sa mga tumatakbong politika, mga lods, sa mga tumatakbo sa politiko, dapat ganoon din mga requirements ang hanapin sa kanila bago sila tumakbo sa politiko, sa politika. Kasi requirements din yung mga lods, di ba? Para doon malalaman yung mga katulad sa atin, may wala naman tayong mga rigors, mga court clearance hinahanap sa atin, mga NBI hinahanap sa atin. Dapat yung mga tumatakbo mga lods sa politika, dapat hanapan din ng mga requirements ng ganyan, di ba? Tayo, hinahanapan nila tayo ng requirements ng ganyan. Kung ikaw ba ex-convict, kung ikaw ba ay drug addict, kung ikaw ba ay criminal, di ba mga lods? Hinahanap nila sa atin yun, tayo mga ordinaryong tao. Pero bakit hindi hanapin yan mga lods sa mga tumatakbo sa politika? Di ba mga lods, ang daming, na marami tayong mga lods na nakikita at napapanood at nakahalal ng mga politiko, lalo sa kongreso.
senador. May nakita tayo ng mga ex-convict. Sa Kongreso din, mga ex-convict, mga kriminal, mga illegalista, mga low binding, mga lods na hindi sumusunod sa batas. Maraming ganyan mga lods na nakaupo sa ating sa gobyerno. Pero bakit nakakapasok pa rin sila mga lods? Di ba dapat pag ganyan hindi sila dapat nakakapasok mga lods? Katulad na sa atin, di ba? Pag hindi tayo qualified sa ating pinapasok ang trabaho, hindi tayo nakakapasok mga lods. Pero bakit sila nakakapasok? Di ba? Bakit nakakapasok yung mga ganyan? May mga records, may mga criminal records, mga ex-convict, mga illegalista, mga low-binding, mga luso, ayaw sumunod sa batas. Bakit sila nakapasok? Pero tayo, pinahirapan nila tayo, mga ordinaryong tao. Mga korap sa gobyerno, nandyan na lahat, mga lus. Pero bakit sila nakapasok? Di ba mga lus, sa Comelec? Bakit nakaupo ang Comelec na hindi naman sila patas para sa taong bayan? May ganoon silang kinikilingan dahil sa pera. Yun sumisira sa atin mga lus, tayo mga Pilipino eh. Yan mga lus ay real talk lang. Real talk yan mga lus. At sana kaya tayo mga lus palubog ng palubog eh, imbis na aangat tayo eh. Ang pinahirapan yung mga Pilipino ordinaryo ang nagtatamasa, yung mga ex-convict, criminal, mga drug lord, mga low binding, mga magdanakaw, yung nagtatamasa mga alas tayo, mga Pilipino, ordinaryo, tayo naghihirap. Tayo pinaparusahan ng ating gobyerno. Dahil mag-a-apply ka, napakarami requirements. Tapos hindi pa sigurado kung matatanggap ka, pero sila mga lods, tanggap sila dahil may pera sila. Paano naman tayo? Paano naging patas mga lods, diba? Tapos yung nasa gobyerno ka na, mataas ang opisyal, ikaw pa yung bumabalit ng batas. Ikaw pa yung hindi sumusunod sa batas. Yun ang masama mga lods. Yun ang real talk sa atin mga Pilipino. So ayan mga lods, napag-usapan na natin yan, no? Nai-share ko lang mga lods. So ayan, thank you very much mga lods. Babay po sa atin. Ingat po tayo mga lods dahil may bagyo na naman na parating sa atin sa araw na ito hanggang bukas ng umaga, linggo. So ngayon Sabado mga lods, papasok hanggang linggo mga lods. So ingat-ingat po tayo, saan man tayo naroon, maging vigilance po tayo at alerto sa araw-araw mga lods. Ingat po. Bye-bye mga lods, pasamantala.